mainit na balita. So, feeling ko lang to ha. Gusto talaga nilang i-dismiss, pero nagtatago ngayon sila sa decision ng Supreme Court. Nakatakas ang Senado sa judgment ng mga tao na sila ang pumatay sa impeachment. Hindi. Ating! Parang hindi abogado. Ang pumatay sa impeachment, Supreme Court. Ewan ko talaga. Hindi ko magets kung saan nang gagaling itong taon to. Ito ho, pag-usapan muna natin yung mga umiiyak. Ha? Alam naman natin kung sino ang number 1 na umiiyak. Your guess is good as mine. Sino ba ang mahilig umiyak pagka sa mga Duterte? Kilala niyo kung sino? Ito yun. Matapang ang banat ng Malacanang laban sa Senado matapos nitong i-archive ang impeachment ni VP Sara. Ang detalye sa agenda report ni Ivy Reyes. Most zealous in protecting the principle of legal equality. Sa sesyon kahapon, mainit ang pahayag ni SP Cheese Escudero. Tanong niya, talaga bang accountability ang nais ng mga pabor sa impeachment o anti-Duterte lang talaga sila? Ang sagot ni Yusek Castro, anti-Duterte lang talaga kayo. Yan ang sinabi ni Cheese Escudero. Kasi meron naman mga hindi gusto si VP Sara Duterte. Kahit nga si Escudero, sinabi niya hindi niya gusto si VP Sara Duterte. Napakarami ho dyan sa mga bumotong yes na dapat nang i-archive ang impeachment. Di ba? Pero wala sila magawa eh. At least, alam mo yon, kahit wala sila o hindi sila supporter ng mga Duterte, they chose to archive and to follow the Supreme Court. Yun ang importante doon, di ba? Pero sabi nga nito ni Cheese Escudero, napakarami talagang meron din talagang antay lang, di ba? Antay lang ng antay ng basbas. Hindi, feeling ko kasi, alam mo naman, sabi nga nila, pag may problema, may pera. Gago! Pag merong problema, may ipaglalaban. Pag may ipaglalaban, may pera. Gago! Sabi pa, di ba, may nagkwento pa dati, nakalimutan ko na kung sino yung nagkwento nun. Isang official din, sabi, I think it was, if not Pulong, Baste. I forgot kung sino sa kanila. Ang nagsabing, bawat attend ng hearing ay merong budget. Gago! Wala tayong magawa. Kaya sila ingay putak ng putak kasi sayang nga naman yung pera. Paano sila mambababae? Paano sila makukuha ng mga pawok nila? Yung mga di ba? Yung isa naman, hindi na kumukuha ng walk. Driver na lang. Wala ko sinabi kung sino. Wala ko sinasabi. Tuloy natin ito ha. Ipakita natin itong play. Pasok. Okay, basang-basa mo naman si SP Cheese. Basang-basa o basang-basa? Paano mo nabasa? Manghula ka? Since day one din, basang-basa na ba? Bilang isa ring abogado, ito ang pananaw ni Palace Press Officer Claire Castro sa pag-archive ng Senate sa impeachment. Alam mo, pagka nakikita ko si Yusek Claire Castro, parang bigyan nyo, patawarin nyo na ako kayong mga abogado dyan. Patawarin nyo na ako. Pag nakikita ko si Yusek Castro, parang lumiliit ang tingin ko sa inyong mga abogado. Pero buti na lang, meron tayong mga Attorney Torion, meron tayong mga Jimmy Bondok, meron tayong mga etong Marcoleta. Kasi kung wala tayong ganyan, tapos makikita mo lang mga abogado, si Yusek Claire, di ba? Si Gadon, yung dating abogado na disbar. Kung ganun lang ang makikita mo mga abogado, talagang ayoko nang mag-abogado. Yung mga anak ninyo, huwag nyo nang paabogaduhin. Huwag nyo nang pag-aralin ng law kung ganyan din naman ang ending. Hindi, alam nyo, walang biro Kasi ako, sabi ko nga sa inyo, paulit-ulit ko sinasabi, kung meron man akong isang pinagsisihan sa buhay ko, ay ikaw yun. Ay, hindi. Joke lang. Gago! Pumapag-ibig. Hindi. Kung meron man akong pagsisisihan sa aking buhay,
yung hindi ako nakinig sa akin tatay na mag-abogado. Pero every time kung nakikita si Attorney Claire at saka si Gadon, parang napapabuti na lang di ako nag-abogado. Pero pag nakikita ko sina Torre Torreon, sila Marcoleta, sila Jimmy Bondoc, sayang dapat nag-abogado ko. Kaya ano sa akin eto walang biro ito, parang kasiraan sa akin pag nakikita ko yung mga yan. Parang bakit ganun? May abogado palang ganyan? And articles laban kay Vice President Sara Duterte. Tingin ko lang, itong mga senador na to, feeling ko lang to gusto talaga nilang i-dismiss, pero nagtatago ngayon sila sa decision ng Supreme Court. Nakatakas ang Senado sa judgment ng mga tao na sila ang pumatay sa impeachment. Hindi. Ating! Parang hindi abogado. Ang pumatay sa impeachment, Supreme Court. Ewan ko talaga. Hindi ko magets kung saan nang gagaling itong taon to. Diba? Kasi ang linaw-linaw na ng sinabi ng Supreme Court mulat sa pool. Yun ang sinabi ng Supreme Court, mulat sa pool. Wala ho ito. Sabi nga ni pangalan nito, napakaganda ng paliwanag ni Cayetano dyan wait lang ano ba yung sabi ni Cayetano, nakalimutan ko na kasi nung title ng pelikula na yun Hindi kasi ako nanonood ng pelikula Hindi kasi sabi ni Cayetano, di ba? Iba yung pinagkaiba nung may nangyari tapos mali yung nangyari at yung wala talaga nangyari. Okay? Kasi parang ang lagi niyang ang binabanggit yung pelikula ni Sarah Geronimo na There Was No Us. Diba? Parang gano'n yung sinasabi. Ano yung ibig sabihin yun? Ganito nga ang halimbawa niya So kunwari ako at saka si Ivana, halimbawa lang naman. Hindi ko kursunada si Ivana, baka yung mga nagtatanong dyan sasabihin ko kay Ivana, bakit mo naman ako ginost? Bakit mo naman ako hiniwalayan? Anong pagkakamali ko? Ganun naman si Ivana. Sagot ni Ivana, Banat Bay, in the first place, walang tayo. Hindi tayo naging bagjowa. Ano sinasabi mong iniwang kita? Hindi, marami akong kilalang ganyang babae. Nung kapanahonan ko nung high school, may ganyan isang babae sa akin nagsumbong siya dun sa... Ayoko na paalala yun, ayop. Nagsumbong siya dun sa youth pastor namin. Sabi sa youth pastor, umiiyak, sabi niya, si Brother Bay! Iniwan ako, hindi na ako pinapansin. Iniwalayan ako. Alam mo, sabi ko talaga sa sarili ko dun sa discipler ko, sabi ko, brother, wala naman, hindi naman kami naging. Ano sinasabi niya, hiniwalayan ko siya? Hindi naman kami naging. Nag-high lang ako. Kumain lang kami, nagkape lang kami. Walang nangyari sa amin. Pero ano sinasabi niya, hiniwalayan ko siya, ginost ko daw siya. Hindi na kami naging. Parang ganito yung sinasabi ng Supreme Court. In the first place, hindi mali yung impeachment na ginawa ng Congress o ng House o yung pinasa ng House. Hindi mali yung impeachment. As sinasabi ng Supreme Court, walang impeachment. Kasi illegal ang ginawa nila, kaya therefore, walang impeachment. Yun ang sinasabi doon sa batas. O yun, sa decision. Ano nga? Decision of the Supreme Court of SC. Chotomate. Kasi nakalimutan ko yung Sorry. Ito. Hindi, kasi... Yan. Wait Alam mo, mahirap na talaga pagka tumatanda ka Medyo...
Ayan. Ang tagal. Wait. Mali. Sorry naman. Ha? Medyo, kasi itong ano ko ngayon eh. Alam mo yung computer ko ngayon naglolo ko parang mga jowa nyo eh. Ha? Basta, nakalimutan ko na. Anyway, ito na nga po. Tuloy natin to. Kasi ang tinuturo nila Supreme Court. Sa kanyang vlog, sinabi ni Castro na tila nagtatago sa likod ng Korte Suprema ang senator judges. Dahil kung tutuusin, hindi ng pag-archive ang recourse bunsod ng immediate and executory ruling ng SC. You can also show respect by not making any action, saying na let's wait for the final decision of the Supreme Court. And then kapag naging final na ito at sinabi talaga no jurisdiction, then you cannot do anything but to abide by the law or to abide by the proceedings or decision of the Supreme Court. Yun lang. Kailangan i-archive. Giit din ni Castro, hindi dahil archive na ay patay na ang impeachment. Isinantabi lang daw ito. Yun nga lang, hawak pa rin ng mayorya ang desisyon kung bubuhayin pa ito. At dahil may mga senator judge gaya ng presidential sister na si Amy Marcos at Bato de la Rosa na obvious naman daw nakakampi ng bise, hindi masasabi kung ano ang tsansang muling gumulong ang bola. At ang buong impeachment case na ito, problema at gastos pa na matagal na raw sanang natapos kung nagsalita lang si VP Sara. Hayaan natin sila dyan. Si Senado, cargo nila yan. Let's just pray na dapat managot, ay managot. Diba? Ay, tama. Dapat talagang managot. Hindi. Alam mo kung bakit dapat managot? Kasi palpak talaga impeachment eh. Kaya nga, di ba yung sinabi ng Supreme Court na void ab initio? Simulat sa pool, wala. Palpak, mali, hindi tama. So, void. Kaya nga, yun ang sinabi ng Supreme Court. Simulat sa pool. Sa Tagalog yun. Void ab... nakalimutan ko kung ano yung meaning nun sa English. Basta ang ibig lang sabihin, void from the beginning. Di ba? So, simulat sa pool, sa Tagalog, wala. Void. Olat. Nga. Yan ang ibig sabihin yan. Tapos, alam mo, ganito kasi yan. Ano ba ibig sabihin nung in-archive at saka yung i-table? Yung i-table, yun yung magbabayad ka ng ladies drink. Ay, iba pala. Sorry naman. I-table nga pala sa impeachment. Naguluhan ako doon. Yung i-table, ibig sabihin, itabi. Okay? Ano yung sinasabi ngayon ng Senate? Yung archive. Ibig sabihin, patay. Papatay na. Patay na yan. Bakit? Binasi po yan doon sa void ab initio. Diba? Tama. Void ab initio. Ibig sabihin, sa simulat sa pool, ito po ay patay. Wala itong buhay. Patay ito. Kaya nga yung sinasabi ni Cayetano na yung sa ex, in the first place, hindi tayo naging jowa. So hindi ka pwedeng umiyak-iyak dyan, magreklamo dyan, ginosting ako, iniwan ako, pinabayaan ako, niloko ako. Gago, hindi ka niloko. Hindi talaga kayo, paano ka lolokohin kung hindi naman naging kayo? Umaasa ka lang. Sa ibang nag-assume ka lang na kayo na. Porket naghalikan ka, walang ganun. Porket hinawakan ng kamay mo, ganun. Pero hindi ko ginawa yun, doon siya naghabol sa akin, Hindi ko hinawakan kamay nun, Kahit daliri nun, hindi ko hinawakan. Talagang umasa lang yun. Hindi pala, nag-assume lang. Yun ang ibig ko sabihin.
Di ba? Eto, pakinggan niyo ang ganda ng paliwanag dito ni Cayetano. Yung i-table, simpleng salita, isang tabi muna. Oo, isang tabi. Isang tabi. I-table. I-table muna natin itong, ito. Yan. Table. Itabi mo lang muna dyan. So meaning buhay siya, Buhay? pero hindi muna dinidiscuss. Okay. So ang problema, kung ite-table namin yung motion ni Senator Marcoleta, ibig sabihin nun, nandyan pa, hindi namin ginagalaw, pero nandyan pa yung case. Labag yun sa sinabi ng Supreme Court na immediately executory. Pero kung isang tabi mo, ibig sabihin buhay siya, pero pag naging final yung decision, pwede mong patayin. So ang kaibahan naman nung motion na pinasa natin ngayon na in-archive na Ayan, ito yung pinagkaiba. Tandaan ninyo buhay pa yung i-table. Buhay pa, itinabi mo lang. Ipinatay mo lang. Ito namang archive, na sinunod yung Supreme Court decision, pinatay na siya. Okay. So kung ma-reconsider ng Supreme Court, pwede mong buhayin. Okay. So in one sense, many people will say, hindi ba pareho lang yon na yung buhay, Hindi pwede pareho mong patayin yun. yung... Patay na yun eh. Yung isa itinabi mo lang. Subukan mo yun. Eto subukan mo. I-table mo yung kabit mo. At saka i-archive mo na yung kabit mo. Ibig sabihin nun, pinatay mo na yung kabit mo. O ano yung buhayin? O magkakabit ka lang uli ng iba. Yung i-table, itinabi mo lang siya. Babalikan mo lang siya pag nag-iinit ka na. Ganun yun. Ang laki ng pinagkaiba nun. Patay, pwede mong buhayin. Magkaiba siya because we live under a constitutional democracy. Na pag nag-decision ng Supreme Court at sinabi ng Supreme Court immediately executory, dapat kumilos yung Senate. Pag hindi kami kumilos doon, what's to stop us in small or big decisions later on? And then lastly, yung sinabi ko kanina, di ba, na ang spirit ng Constitution, isang impeachment lang. At yun din ang desisyon. So kung nakabitin siya o nasa purgatorio, ika nga, buhay pa yung impeachment, so by the time na mag-file ulit, kung sino man magpa-file ng February 6, ang nangyari buong taon may impeachment. Nagigets ninyo? Actually, sinasabi ni Senator Cayetano, it benefits pa nga yung magpapasa uli. Kasi kung buhay yan, hindi pa ka pwede magpasa uli. Gets nyo? Halimbawa, sabi ng Supreme Court, buhay yan, mali lang. Pero unconstitutional yan. Hindi pa pwedeng ganun eh. So ibig sabihin, pag itinabi lang natin, sabi ni itinabi, dyan lang. Buhay pa rin yan. Sabi nga niya, nasa purgatorio. So hindi ka pa pwedeng magpasa for another year, after a year pa. Starting August 7. So ibig sabihin nun, another August, sa susunod na August, kasi 1 year. Pero pag sinabi mong patay na talaga yan, sinunod natin yung sinabi ng Supreme Court na void ab initio, wala talaga yan, starting sa simula. Ibig sabihin, February, pwede ka na magpasa uli ng impeachment. So mas napaaga pa nga. Ayun na mag-antay. Yun ang spirit ng Constitution. Spirit ng Constitution, once lang yan, a year, and then harapin nung dapat haharap doon. Can I address one more issue? No? Sabi ni Senator Risa, ikakabit mo yung ebidensya. Paano yun? Pati mga witnesses, ebidensya, paano mo proprotektahan? Like in this... Yan kasi sinabi ng Supreme Court. Tapos na sinasabi, paano daw, kung makapangyarihan yung ini-impeach. Makapangyarihan ba ang mga Duterte ngayon? No? In this case, you're not impeaching the president. You're impeaching a vice president na kalaban ng administrasyon. Hindi kaya ng administrasyon protektahan ang mga witnesses at ebidensya, di ba? And in the past, we have impeached presidents and been able to put our witnesses forward. Whether it's the Hello Garci or before that, Senator Cheese and I at kung sino man makasama namin has been able to do that. So yes, importanteng protektahan ang witnesses, di ba? Pero hindi pwedeng yun ang dahilan para wag i-attach ang mga ebidensya kung mag-i-impeach tayo ng impeachable officer. So is correct to say, sir, na patay na yung impeachment? Yes. Kasi sabi nga ng Supreme Court, di ba, void ab initio. Kaya nga sabi ko, parang sinabi sa iyo, there was never an us. Yun. Di ba? Kasi iba yung sabihin mong ex ko yon.
Iba yung sabihin mong dati pero divorce na kami ngayon or hindi na kami. Iba yung sabihin mong there was never an us. So, pag sinabing void ab initio, from the start, wala yon. Kaya, kung sinabi ng Supreme Court may mali lang, pero hindi siya void ab initio, dapat nag-convert kami into ay impeachment court ngayon. Pero sinabi kasi nila from the start eh. So from the start, there's no impeachment court. And because of that, kaya hindi nyo pwedeng hintayin yung FR, yung decision ng Yes, FR. because of the word immediately executory and the decisions that explain that. And I think it's consistent kasi dun sa bar. Kasi kung walang bar, if the Constitution said you can file as many every year, di pabayaan natin pending. Pwede naman pala eh.